Okay, muli magandang araw at ito na naman po ang Iparas kay Paras. At siyempre ako po si Eli Saludar, kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw siya. Hapon, paring Eli. Magandang araw sa ating mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo, mga OFWs, at of course yung ating mga kababayan naman na naghihirap ngayon dito sa ating iba-ibang cities, towns, barangays sa Pilipinas, bunga ng kabulastugan ng pamamahala ni Marcos Jr. sa ating gobyerno, mga kababayan. At talagang malakas si Marcos sa kanyang mga kasabwat, mga congressman. Talagang ika nga hindi pa nakaabot sa gitna pinatay na ang impeachment complaint. Paring Eri, anong latag mo dito sa pangyayari diyan sa House of Representatives? Okay, dito ho mga kababayan ay pinalusot ng medyo pinakagat ng konti. Oo. Yung merong sufficient yung inform yung dalawa, pero yung sa substance wala na. Kasi pero gaano ba kahalaga, Sekching, at ano ho ba talaga yung normal na proseso sa House Committee on Justice? Kasi marami ang nagsasabi na may substance naman kahit yung isa. Yes, yung sa Makabayan Block. So, ano ba talaga yung normal na proseso? Well, kung ang nakalagay kasi dyan sa House Rules, if the allegations constitute or if the allegations are such that it constitutes or referred to the particular impeachment basis, like culpable violation or betrayal of public trust. Kung yung narration of facts or allegations in the complaint is enough to point to the fact that it constitutes culpable violation, may substance yun. Pero as to how it will be proven in terms of evidence, that will be at the hearing proper. Kasi mayroon na yung tinatawag na due process. Due process meaning to say, papasagutin yung respondent at dito sa hearing, magkakaroon ng realization as to what sort of evidence are admissible, what sort of evidence are not, authentic ba yung mga, doon yan. Pero dito sa substance, wala pa. Pero ang nangyayari dito sa House ay parang yung determination of substance, sinisita na nila yung complainants at saka endorsers kung sapat ba yung ebidensya. At sila na mismo ang may mga assassin ni Marcos, yung mga they were assigned in the Committee on Justice purposely to kill the impeachment, ay what do you say? binibring up na yung mga issues What do you say to prove. Like for instance, there was an allegation that there was kidnapping of the former president. Pinapaprubahan na kung may kidnapping. Ano lang dapat yun allegations. So parang kinokolekta yung facts. Hiniring na. Wala pa yung talagang Hindi, allegation detalye. lang. Wala pang facts. Naka-attach lang yung kanyang mga ebidensya. Parang lalatag lang. Ito yung mga allegation mo. Ito yung halimbawa, culpable violation of the Constitution. Sinasabi dito na yung unprogrammed funds inapprove ni Marcos when he should have vetoed. So, what are the allegations? So, may mga allegation yon that leads to the fact that pinirmahan ni Marcos yung unprogrammed funds. Pero, as to the substance pa lang yun.
Pero yung submission of presentation of evidence, doon na sa proper. Pero dito, tinira na nila. Dito pa lang sa determination of substance. To the effect that, siyempre, kung ako ang complainant, nandito yung voluminous documents ko, halimbawa, sinayad ko yung mga testigo ko, halimbawa, in the case of drug addiction, ni Marcos, halimbawa, testigo ko si Cathy Bilang, testigos ko si Amy Marcos. Hindi pa yun dapat ipipresenta ko. Pero hinusgahan na doon pa lang sa substance. Hindi na nakakausan. So, Alamin lang dapat, Sec, kung ano ba yung mga aligasyon mo, ihanay mo nga, ilatag mo. Ilatag mo nga Ayan yung mga lang. aligasyon mo. Ayan. Does it constitute a ground for culpable violation? Yun. Allegation pa lang yun. So, itutugma lang, culpable violation, What are the elements? betrayal of ganyan. public trust, ganun. Bribery. Halimbawa, yung kay Saldico. Sinasabi na nila na hearsay lang daw yung kay Saldico. Hindi pa umabot doon sa point. Halimbawa, kung umabot na yun sa hearing, sasabihin ng complainant, Your Honor, we are presenting Saldico. We are presenting an affidavit of Saldico. Or we will ask permission that Saldico can testify through Zoom. Wala pang ganung discussion. Aligasyon pa lang yan na sinasabi ni Saldico, itong sinasabi niya. And this constitutes bribery or this constitutes culpable violation or betrayal. Doon sa aligasyon. Pero yung mga kasabwat ni Marcos, yung mga nakinabang sa allegedly doon sa yung mga contractors at saka mga kung sino pa yan dyan na mga bataan ni Marcos na nilagay doon sa Committee on Justice, parang nilitis na nila yung kaso. Siyempre, hindi pa in the position to present the evidence yung ano. Pero nag-conclude na sila na wala kang mapresenta. Parang ganon. So, pinatay na yon sa substance pa lang. Pero which is a violation of due process. Okay, pero dito ay, kumbaga sa ano, naghihingala, no? Talagang hindi pa patay na patay. Kumbaga sa may pulso pa eh. Dahil sa ihanda pa yung committee report at dadalhin sa plenaryo. So, meron bang pagkakataon na nangyari sa kasaysayan o baka ngayon lang na kahit na itong committee report, kasi kailangan aprobahan ng 1/3 eh. Yes. Di ba? 1/3? Kami mismo. Kami mismo. Yung pinasampahan namin ng... Na ibinasura sa committee level, Yes. tapos sa plenaryo? Tapos bumaliktad. Ayun pala, meron pala. Oo. Bumaliktad kasi doon sa pina-impeach namin si Andres Bautista, yung dating COMELEC chairman. Ako, si Topacio, kami ang complainant. Binasura na sa form pa lang. Binasura na. Can you imagine, si Pariñas mismo, majority floor leader, siya mismo ang nag-preside. They were personally interested in the case. So, sa form pa lang kinwestiyon kami. Nag-appeal kami, we were given a chance. So, pinabago namin in accordance to their wishes. So, pinalusot. Sa substance naman, doon kami So talagang parang hinarang talaga sa committee hinarang pa lang. talaga, doon pa lang. Hinarang, pero may usap-usapan noon na mayroong exchange of hands of a certain amount, no? Allegedly, pero that's neither here nor there kasi pagdating sa plenary, I understand na nahibasmasan siguro yung mga members, nagbaliktaran. So, pwede pala ito mangyari, Sec Jing, na bagamat pinatay na sa House Committee on Justice, pagdating sa plenaryo, ay hindi nila sasang-iunan yung magiging committee report. Yes. Kasi ngayon, 1/3 ay 318, 107 eh.
Oh. Ang sinasabi, kinakailangan makuha ang boto ng committee. Oh, one-third lang. 107. Maski lahat pa na members ng Committee on Justice will vote on the floor in favor of their committee report. 103 from outside can overturn that. So, meron pa palang kahit kakaunting pag-asa yes. na baka yung iba... Pero para sa akin, mukhang hinusgahan na yan. Na talagang ibabasura talaga yung impeachment kay Marcos. Not because of its strength, not because of its full of evidence, or tugma na tugma yung mga criminal citations or mga offenses, ayaw lang nila talaga na magkaroon ng, kasi kailangan kasi kung i-reverse yan, babalik sa committee yan for hearing. Kakaroon ng hearing. So doon sa hearing, mabubulat-lat ngayon yung kabulastugan ni Marcos. Ididetalye na yung mga ebidensya. Ididetalye na yung mga ebidensya, yung mga in details. Ayaw nila mangyari yon. Kaya doon pa lang pinatay na. So that's how it goes. So sana magkaroon ng milagro, Sec Jing, na sa plenaryo ay ibalik sa House Committee on Justice para maibulat-lat yung mga detalye ng ebidensya. Ang issue dito, Eli, is whether or not talaga bang ipaglalaban ng bayan mo na yan. Ipaglalaban nila ni Casino, nila Masa, yung paninindigan nila against Marcos. Pero kung may deal na yan, matamlay na yan. They will not even push it in the floor or in the plenary. Baka pagtusa nila ng pansin yung kay Sara. Doon na sila focus. Baka na gano'n na ni speaker yan kasi may meeting sila with the speaker. Pwede mo bang ipakita muli yung picture? Yung picture ni speaker at saka yung mga bayan muna? Ito bago ito pagka-file nila ng impeachment complaint. Right after. Pagka-file sa SecGen. Bago na endorse sa Committee on Justice. Yes. So may usapan dyan. So dyan napagbigyan ang bayan muna na nakahabol. Sinabay silang in-endorse sa Committee on Justice yung dalawang complaints. No, pero kung may usapan na, paring Eli, na yaan na lang natin yan, sabihin nila, doon na lang kayo bumawi sa kay Sara Duterte. Medyo bibigyan natin ng substance para mahiring talaga. Tapos sa hearing, they will impeach BP Sara. Tapos i-forward sa Senate for the trial. So hindi natin alam. Now, dito natin makikita sa plenary kung talaga bang makipagdebate ang mga bayan muna dyan sa floor. Ako talagang ipopush sila. Kasi meron ding meron pang isang pwede kasi na-interview ko rin kanina si Congressman A.J. Rice. Yes. Pwede rin daw silang umakyat ng reklamo sa Supreme Court. Yes, pwede. Dahil sa hindi nabigyan ng due process. Yan. Tama 'yon kasi walang due process in the sense that tinambangan na kaagad ng mga alipores ni Marcos na nakaupo doon sa Committee on Justice yung kanilang complaint, in the sense na hindi naman yung mga issues na nire-raise ng mga alipores ni Marcos na nakaupo doon sa Committee on Justice ay hindi tugma doon sa House Rules kung anong karapat-dapat lang na pwedeng itanong to determine substance. Tinanong na nila yung detalya ng kaso mismo. Paano makapagpresenta
yung ano na hindi pa naman sila prepared for the trial, di ba? Tsaka hindi pa yung tamang oras. Hindi pa ang tamang oras. Pero doon na lang, niyari na nila. Obvious na obvious. So para pa magkaroon sila ng dahilan. No. Na pag natanggal na sa substance, Wala na. now, tingnan natin sa floor Hmm. kung anong gagawin ng mga endorsers at saka complainants Kailangan. who are identified with the left. Pero pag leftist agad na movement. silang nanahimik at parang sumuko, alam na natin yung resulta ng usapan Alam nila. na natin Yan, na may usapan. So they will shift to the Sara Duterte complaint. Okay, pero dito, Sec Jing, sana, di ba, yung inyong grupo ay nag-file ng impeachment, pero dahil sa wala, yung Secretary General na si Cheloy Garapil, so nabulilyaso. Ano ba talaga yung mga, ano mas mabigat yung mga ebidensya? Nakita ko sa video, si Attorney Luna ba may hawak na maleta? Yeah, Daming with due dokumento. respect, with due respect. Kung ni-receive nila at sampaling kami sa Committee on Justice, we would have opposed. We would have made noise as far as the determination of substance is concerned. Kasi very pulidong-pulido yung kaso na nilalagay namin. Unang-una, on the issue of ito, pakita natin. Sa issue kay Saldico, which is, dalawa yan eh. Tsaka nagsabi sa inyo, no, nakausap ni dating Congressman Mike Defensor, si Saldico na willing. Siya, So, halimbawa, dito sa isang isang allegation namin, this is bribery and graft and corruption and betrayal of public trust. Ito. Paano namin ito i-argue kung sa substance ang namin na ipapalusot namin sa determination of substance. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Ito isa lang sa mga salaysay ni Saldico. So yan, isa sa mga ebidensya niyo Isa sana. yan sa mga ebidensya. So kung tinatanong kami during sa substance determination, ang argument namin dyan would be ang aligasyon namin which would be that would constitute the offense of bribery, graft and corruption, ilalatag natin na si Saldico, member ng appropriation, nakausap niya, may letter siya, isasabit namin yung letter niya kay Marcos, and so on and so forth. So, i-allege namin yan. So, kung i-raise nila yung issue na, halimbawa, i-raise ngayon ng mga aliporis ni Marcos na, hindi pwede yan kasi hearsay ang Saldico. Ay, hindi mo na. Allegation pa lang ito. Ipo-prove namin na hindi hearsay doon sa hearing.
O, dapat yun ganon. Eh dito, pinatay na nila yung sa bayan muna at saka yung ka. Well, they were never given the due process of law to present their evidence at a trial. Ah. Pero parang Ano bang concept ng impeachment? It's a trial eh. Itong determination of form, determination of substance. These are mere technicalities. Pero ang karne o yung meat ng impeachment is really the trial, the submission of evidence. At wala kang ebidensya, doon ang dismissal. Kung may ebidensya ka, they will create the articles of impeachment at ipapasok sa Senate. Pero dito, pinatay na. So masyadong maaga. Masyadong maaga, premature, at saka obvious na there's an instruction to really kill the impeachment. And I think the motive is, wag na nating palampasin pa yan. Baka mamaya, dahil sa kakadaldal nila, mabulgar pa sa buong bansa yung baho ni Marcos bilang Pangulo. Yun na. Kaya dito pa lang, tapyasin na natin. Yun ang nangyayari dyan sa pinatay na nila doon pa lang sa substance determination. Okay. So, bago tayo matapos dito, yung issue naman ng binabanggit, katulad sabi ni Congressman Ege Irice na kung gaano kabilis dito sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay Marcos. PBBM, magiging super bagal at super haba naman sa inihain na complaint laban kay BP Sara. So, ito ba yung mga posibilidad nakikita mo rin, Sec Jing? Yes. Ang gagawin naman nila dyan, papalusutin nila yung substance. Hindi na nila yan bubusisiin doon pa lang sa determination. Talagang itutulak nila doon. Itutulak nila yan eh. Susuportahan nila na malusot kagad yung form, malusot yung substance. At doon nila kakatayin yung impeachment ni BP Sara sa trial. So, sa committee level, doon ahayaan nilang bulat-latin yung mga detalye ng mga aligasyon. Parang ganon. Bubulat-latin nila, pero baka they will be making a mistake. Because yung kiko nga ng kanilang grupo na manang-mana sa tito niya na Abnoy, tinatanong siya, ano ba talagang strength ng ano? Hindi nga niya alam eh. Yung dati pa lang daw. At dito mapoprobahan maganda rin yung gagawin nilang gano'n. Because the Vice President, at this stage, prior to the Senate, will have her day in court. Will have a chance to disprove the allegations. Kasi marami dyan sa paring Eli, marami sa ina-allege nila na charges or alleged offenses ng Vice President were not related to her position as Vice President. These are things that they allege na nagawa niya as mayor in Davao. Yung kanyang accumulation of hearsay na mga funds. Yung mga... So, ang direct lang talaga na maaano nila na gawa directly na gawa ng Vice President is yung confidential funds na 125 million. So, idinugtong pa nila dyan kay Madriaga. Walang ano yun. Walang bigat yun. Walang bigat yun. Kasi... Because she was not yet Vice President eh. Tsaka, ang allegation nun sa campaign daw eh. Hindi pa Vice Presidente. So, paano mo ma-allege na she committed culpable violation or bribery or what? Tsaka, I was not yet Vice President. Tsaka, Sek, yung binabanggit doon na bumisita raw sa kulungan sa BJMP. Pero mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya sinabi, hindi si Madriaga ang binisita. Si Arnie Tevez. Yes. So, doon na pahiya na. So, ito... Halatang halata na nagsisinungaling. Halatang halata ito. So, on the contrary, dito sa kay Marcos, papatayin na nila kasi
takot sila na pagdating sa trial, mabubulgar yung kabulastugan. Yung pangungurakot di umano ni Marcos as related by Saldico. Yung pagdadrugs ni Marcos as alleged by Senator Amy. Ito, kung pinayagan yung complaint namin, we will present Senator Amy as a witness. We will present Morales. We will present other people to prove that Marcos was really doing drugs. Tinatanong kasi nila doon sa Committee on Justice, doon sa determination. Ang tanong nila, so kung nagda-drug si Presidente, paano maging betrayal of trust? Anong relation sa drug? Mali yun. The use of drug itself is the crime. Yun, tama. Hindi yung secondary na lang yung dahil sa drugs, paltos yung mga pinaggagawa niya. Si Dilima para napakinig ako yun. The crime itself of using a drug, saan ka pumuntang mundo, walang pangulo ng isang bansa na addict. Dito pa lang, by itself, Marcos has already violated the law. Culpable violation of the Constitution. Why? Because ikaw, Presidente, binabiolate mo yung law on the drugs, o Republic Act. Ikaw yung supposed to enforce the law, but you are the one violating the law. Yan palang culpable violation of the Constitution, ng betrayal of public trust na yan. Hindi kailangan i-prove na anong relation ng pagka-drugs niya doon sa mga pinaggagawa niya. Yan ang mga pinagtatanong ng mga kumag ng mga congressmen kaya napalusot. Mahina yata ang argumento ng mga complainants at saka yung endorsers. Wala sabi mo kasi naka-meeting na ka-meeting na pala sila. Mukhang tameme na lang yun. Baka kung ano-ano ng mga di umano in-offer wala, doon. hindi nga pumalag doon. Hindi pumapalag Hindi nga pumalag. Di ba? Si Erazy lang nga yung nagipag-argue. At saka si Jokdo yata, if I remember. Okay, sige. Abangan natin. At ako, inaabangan ko rin si Jing dyan, yung sa complaint laban kay BP Sara, yung pecha. Kasi February 2 sila, nag-file ng impeachment. February 6 pa pwede. Hindi na inantay Dapat nga, as of now, or by now, dapat nakalatag na yung draft certiorari against the House of Representatives for accepting the complaint filed on February 2. When it's very clear in the decision, the Supreme Court has pinpointed itself na February 6 pwede na i-file. February 2 pa lang, naghahanap pa sila ng sakit ng ulo dyan because February 2, kung ipapairal mo yung 1-year bar, bar pa yan. Wala pa, bawal pa. So, yung dalawang impeachment complaints na yan is considered void, null and void. It was filed when it is still barred by the 1-year ban, 1-year rule. Okay, so abangan natin yung kaganapan, dyan pa rin sa impeachment. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Parasya at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw. Magandang araw.